Okay, good morning sa inyo. Ano po, Mr. and Mrs. Tayo ngayon ay nag-meeting para ihanda natin yung sarili natin sa interview sa inyong spousal petition. US citizen spouse doon sa kanyang alien spouse. Ang tawag po kasi sa mga hindi pa green card holder, ang tawag lahat alien So, alien spouse. Hindi yung taga-ibang planeta, kundi alien, ibig sabihin, hindi sa green card holder, hindi sa US citizen. Oo. So, ngayon, pagdating po natin doon sa ating interview, 9:10 a.m. yung ating interview, di po ba? Dapat 15 minutes before is the latest na pupunta kayo doon. Ngayon, may pila doon sa front street. Ano po? Kung maunahan kayo nung ang appointment pa ay 9:30 or 10 o'clock, walang problema yon. Kasi yung gwardiya doon, sasabihin niya, yung may mga appointment ng 9:10 a.m. O pumunta na kayo rito. Papahiwalayin tayo para lang noon tayo maunang papasok. Kaya kahit naunahan kayo ng 9:30, walang problema yon. Ngayon, kung kayo ay mahilig magdala ng baril, granada o bomba, huwag niyong gagawin ng araw na yan. Kasi bawal ang may dalang bomba, panaksak o baril na pumasok doon sa federal building. In fact, tinatanong yan mismo ng gwardiya. Ginagawa ko lang katatawanan, pero yung mga gwardiya, seryoso sila pag tinanong nila yon. So ngayon, merong security doon. Dati, bawal magdala ng telephone. Ngayon, pwede na. So, dadaan tayo doon sa security na yon. Pag nakadaan na tayo doon, pupunta tayo sa third floor. Magche-check-in tayo. Papakita natin yung ating appointment. Actually, doon sa gwardiya pa lang, papakita na natin yun. Pero doon sa third floor, kailangan mag-check-in tayo. So, pag nag-check-in na, actually, na lang pa-check-in natin si Mrs. Tambawan Tapos doon na lang tayo nakatambay. Tapos pag naka-check-in na, papupuntahin na tayo sa fourth floor. Meron ding lounge na hintayan doon. So kapag nakaharap kayo sa elevator, doon sa left side, andun yung restroom. Ngayon, may pintuan doon na lumalabas yung officer at nagtatawag ng i-interviewin. Ang i-interviewin at ang tatawagan ay si Mrs. So, baka hindi natin marinig yung pangalan nyo, yung pangalan ni Mrs. ang tawagin. Ngayon, doon sa likuran natin, meron din pintuan doon. Maaari ding lumabas yung officer doon para tawagin ang pangalan ni Mrs. So, halimbawa, tinawag na yung pangalan ni Mrs., pupuntahan na natin yung pintuan nung saan nagtawag yung officer. Susundan natin ngayon yun. Hanggang sa makarating tayo doon sa opisina niya. May kwarto silang sarili-sarili. Tapos, bago tayo paupuin, yung mga officer na yan, i-require tayo na manumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Bakit mahalaga yon? Kasi kapag nagsinungaling, may perjury charge. Ang perjury charge, pwedeng may kulong yan at pwedeng may fine or both. Kaya mahalaga sa kanila na manumpa muna bago kayo sisimulang tanungin. Mr. Senior, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, sir. Raise your right hand. Raise your right hand. Raise your right hand. Yan. So, ganyan ang gagawin natin. Ganyan ang gagawin sa atin ng officer. Sabay tayo, Mr. and Mrs. So, raise your right hand. So, anong sagot? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, sir. Yes, officer. Okay. Ang sagot, pwedeng yes, officer, kasi baka babae yung officer. Yeah. So, para hindi na yes, sir, yes, ma'am, or I do, officer. Pwedeng yes yun, pwedeng I do. Kasi, ang root question is do you. So, pwedeng ang sagot natin, I do.
So, pakikinggan natin. O, baba na natin kami natin. Baba So, na. baba na. Baba na yung Senior. kamay niya. So, ngayon pala, no? Para maliwanag ang sagutan natin, para hindi tayo matagalan, ano po? Pakikinggan natin yung tanong ng officer. So, halimbawa, ang tanong, do you know the time? Ikaw, Mrs., do you know the time? Yes, officer. What is the time? 9. How do you know Four. the time? How do you know the time? I have my watch. I looked at my Hello, watch. sir. So, kumbaga, foundational yung tanong na yan. At saka, pag nasagot mo yung ganong tanong, very responsive ka. Kasi pag ang tanong ay answerable by yes or no, dapat sagutin mo muna yung tanong. Kasi, kung tinanong kita, do you know the time? Yes, What is the time, Mr. Senior? 9. 9. How did you know the time? Look at my watch. Very good. So, yun yung tamang pagsagot. Kasi pag tinatanong yung iba, do you know the time? Ang sasagot ka agad, it's 9 o'clock. Hindi naman yun ang tanong. Di ba ba? O ngayon, ang pagtanong ang nagsisimula sa where? Ano ngayon ang iniisip nung officer na itatanong sa inyo? Anong hinahanap niya? Kapag ang simula ng tanong ay, where do you, anong ini-expect niya? Nasagot ninyo. Pag where ang tanong? Yung simula ng tanong, Where did you meet? saan? Lugar. Di ba? Lugar There yun. is a place, yeah. Lugar ang hinahanap. Kaya, base sa tanong, yung simulang salita, may expect nyo na kung anong isasagot ninyo. Pag tanong naman when is your birthday? So, ang tanong niyan, naghahanap siya ng date, either araw, exact date, or day, month, or year. Pag ang tanong ay nag-start sa when. Ano? So, maliwanag na tayo doon sa kailangan maging responsive tayo sa ating mga sagot. Para, bakit? Para di tayo matagalan doon. Kasi, sabi ng green card ni Mrs., uy, gustong-gusto ko nang sumama sa'yo, bakit pinatatagal mo pa? So, sagutin mo na ng tama yung mga tanong, huwag ka nang magkwento ng iba pa na hindi tinatanong. Ano po? So, ngayon, yung ating... So, pag pinaupo na tayo ng officer, dahil nakapanumpa na, ilalabas nyo na ngayon yung picture ID ninyo. Government issued. So, ikaw, Mr. Senior, anong meron kang ID? US passport. Meron ka? Meron ka ba US passport? Passport. Yeah, yung passport nandyan sa... Meron ka US passport? When Yeah. or no? Mr. Senior, meron ka passport? Ada ka ti passport? Hindi ko na alam. Hindi mo na alam. Sabi ni Mr. Junior, meron ka raw passport eh. May passport ka nandyan kaya. So ilalabas natin yon para alam ng officer, ikaw yung tinatanong at nag-show up doon. Tama ba yan? Ikaw ang nag-show up. Gusto ng officer kasi kung sino yung nag-apply, yun ang mag-show up. O, ikaw, Mrs. Anong ID papakita mo? Passport. Philippine passport. Okay. So, once na-verify ng officer yon, ay, sila nga pala. O, sisimulan na nila ang pagtatanong. So, una, pero hindi sasabihin ng officer ito, itong mga parts na ito ng mga tanungan, ano, pwede siyang magbalik-balik, pwedeng magsimula sa part 1, part 2, or part 3. So, yung part 1, ang hinahanap niya dyan, ano yung basihan ng pagpetisyon. So, what is the basis of your petition? Ang basis is, you are a US citizen and that you are married. So, spousal petition. So, anong kailangan makita ng officer doon? Unang-una, katibayan na ikaw ay US citizen, Mr. Senior. So, US passport or certificate of naturalization. Kailangan dala natin yan, ano? Para makita ng officer, ay, pwedeng magpetisyon ito si Mr. Senior kasi US citizen. Number 2,
mag-asawa pala sila. Ito yung certificate of marriage. So, kailangan natin pakita yung mga original na documents na yon. Kasi sinabit natin yata noon, mga kopya lamang di ba? So, ngayon, kailangan na ipakita yung original. So, yun yung first part, yung petitionable relationship. Ngayon, meron din doon na portion na admissibility question yon para lamang kay Mrs. Yon. Pero, ang unang hinahanap dyan sa spousal petition, yung good faith marriage. Kailangan yung inyong pagpapakasal ay tunay. Kaya ang ating theme, pagka tayo ay nagpunta doon sa sa interview, we love each other. So, yun ang tatandaan natin. We love each other. Kasi yun ang theme natin spousal petition, ang basihan niya, nagmamahalan kayo. Okay. So ngayon, ano-ano ang pwede nating isubmit na mga katibayan na good faith marriage? So, kailangan may mga dokumento tayo. Ngayon, kung walang social security number, mahirap mag-submit ng mga joint documents. Kasi dapat meron kayong joint bank account or kung kayo ay may mga utility bills, dapat nakasama na dun yung pangalan ni Mrs. So, ngayon, since kayo ay nakatira doon sa bahay ng anak ninyo, kila Mr. Junior, kailangan gumawa si Mr. Junior ng kasulatan at sasabing, I certify that my father and his wife lives in our house. So, yun ang kailangan niya, since ganitong date. So, gagawa ka ng sulat na ganon, samahan mo ng ID mo at saka ng isang utility bill na nakalagay doon yung address nyo. Kung saan nakatira. Kailangan the same ang address doon sa ating ginamit dito. So, isang katibayan yun. Ngayon, since salat tayo sa mga joint documents na galing sa utility bill, galing sa apartment, galing sa car insurance, car registration, wala tayo niyan, health insurance. So, hopefully, makumbinsin natin yung officer sa pamamagitan ng mga letters, affidavits, or declaration ng mga friends and relatives na nagsasabing kayo ay nakikita nila bilang kamag-anak o kaibigan na nagsasama bilang mag-asawa. Halimbawa ay kayo'y nagsisimba pareho or nag-shopping, nag-grocery, namamasyal, or uma-attend ng mga okasyon. Kasi January to the present, marami na siguro okasyon kayong napuntahan ng mga kamag-anak at kakilala. So, yun ang magpapatunay na nakikita nila kayo, nagsasama kayo bilang mag-asawa. O sa mga doctor visits, magkasama kayo nagpupunta, mga gano'n, So, pagkatapos noon na masubmit natin at may sulat sa iyo na pwede nating isubmit yan online, di ba? At binigyan na rin namin kayo ng mga sample na pwedeng gamitin na panuntunan or model. So, yun yung another part, yung good faith marriage. Ngayon, yung admissibility of alien, ayun ay patungkol lamang kay Mrs. Ano ibig sabihin nun? Dapat, para ka bigyan ng green card, kahit na may katunayan na in good faith, yung pagpapakasal ninyo, pagsasama ninyo, kailangan patunayan natin na ikaw ay merong good moral character. Yun yung tinatawag na admissibility of alien. Para bigyan ng green card ang isang alien, kailangan meron siyang good moral character. Doon sa Form I-485, nung pinilapan mo yun, ang daming tanong doon tungkol sa criminal history. Have you committed a crime for which you have never been charged, arrested, or convicted? No, officer. Are you a habitual drunkard? No, officer. Have you assisted anyone from coming to the United States illegally? No, officer. Are you using illegal drugs? No, officer. Have you engaged in illegal gambling? Ngayon, kayo ba nagpupunta sa casino?
Mr. Senior, hindi. Ikaw ba, Mrs., nagpupunta ka ba sa casino? Yung pagpunta sa casino, legal gambling yun. Ang illegal gambling, yung pagtaya sa tupada. Oo, bawal yan. Yung dog fighting, illegal yan. Yung cockfighting, yung pagbet, bawal yun. So, illegal gambling, it will impeach your good moral character. Kayo, US citizen kayo, hindi kayo maapektuhan nun. Si Mrs. ang naapektuhan nun. Kaya, Mrs., huwag kang mag-engage sa illegal gambling. Do not be a habitual drunkard. O, do not use illegal drugs. Marami pa doon ng mga tanong doon sa Form I-485. Reviewin ninyo. Merong security, questions. Na baka ikaw ay threat sa national security ng Amerika. So may tanong din doon. Or baka ikaw nag-engage ka sa torture ng mga tao if you are a member of the Communist Party. So mamimili lang siya doon ng mga ilang tanong, tapos yun na itatanong niya. Hindi itatanong lahat yun So once matanong na yun at nasatisfy na siya, kung may mga correction siya doon sa form na pinil-upan natin at sinabit nyo, that is also the time to make the correction. Mali yung spelling ng pangalan, correct natin doon. Mali yung address ng bahay, correct natin yon. So, malalaman mo, malapit na ang interview na matapos, kapag tinanong ka, ito ba ang telephone number mo or ano ba yung telephone number mo? Sasabihin mo yun. Tapos, bandang huli, ito ba ang firma mo? Oo. So, i-verify nila. Kasi bakit? Di ba nung umpisa, nanumpa tayo na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Firmado ka doon. Gusto nila ma-verify yun. So, then we want to hold you responsible. So, pag sinabi mong, opo, so more than likely, sasabihin ng officer, I have completed the interview. Tapos kung minsan, hindi sinasabi ng officer, ano yan ang decision mo? So maghihintay pa sila na, so officer, what is the outcome or the result? So sasabihin niya, either I will grant the application or sabi niya, I will recommend it to my supervisor to approve the petition and the green card application. So anyway, meron pa ba kayong gustong itanong na hindi ko na ipaliwanag para sa paghahanda natin sa ating spousal immigrant interview or spousal petition interview? O maliwanag na lahat? Sige, very good. So, pag-ukulan natin ng pansin, yung pagkalap ng mga ebidensya natin, kasi nga wala tayong SS number pa, so mahirap maggawa ng mga joint accounts pag wala ng SS. Kaya we will rely on the letters and affidavits of human being witnesses ng mga friends and relatives. Ano po? So, yun ang ating We have plenty of time to gather those evidence. Okay? So, wala nang tanong, good luck and God bless to all of us. Salamat po. Sigurado, wala nang tanong, ha? Wala. Okay, very good. So, maraming salamat.